Tagalog din, may specific na ano din na salita na binabagayan. Halimbawa sa English, pag sumagot yes, random na yun, lahat na yun, di ba? Sa atin, merong tawag nito, respect word na tinatawag. Yung opo. Oo, at saka opo, di ba? So, depende. Ang galing ng mga salita eh, no? Diba sa Bisaya wala naman po at opo? Oo, hindi sila gumagamit nun. Eh pag nagpunta sila sa sa Laguna, Nagmumukha silang bastos. oo, nagmumukha silang bastos. Yun Kasi yan. kahit kausap nila matanda, Walang opo. walang o. Pero sa ano talaga kasi nila Wala yun. talaga, oo. Yun ang ano nila eh. Oo. Kinalakihan na nagagamit na lingwahe. Sa ano nga eh, sa Maranao, hindi gumagamit ng kuya ate yun eh. Wala silang ganun. Wala nang upo at saka opo. Wala pang kuya ate yun. Ba sa pamilya, matatanda, yung magkakapatid kayo, kahit na 10 taon ang agwat mo sa kuya mo, hindi mo tatawagin kuya yun. Yung ibang mga Maranao, yung mga lumaki na dito sa Manila, ayun, gumagamit na sila nun. Pero yung mga nandun talaga sa probinsya, wala silang ganun. Tawag lang nila sa mga kapatid nila mas matanda sa kanila kung ano yung first name. Ganun lang sila. Except kung yung kapatid nila nagkaroon ng title, I mean, ba nakapag-aral, naging ustads. Magbabago na yon. Ano na tawag? Ustads na tawag nila. Hindi nila tatawagin sa pangalan nila, magiging ustads na. Parang sa ano, American pala. Oo, parang Amerikano ganun. Kasi wala naman silang ano eh. Walang kuya ate, di ba? Oo. Walang ranking ng edad. Oo. Parang ganun. Ano lang by name. Mm. Calling by name lang talaga. Kaya rich talaga yung Tagalog pagdating sa composition ng salita. Kasi specified kung saan ka dapat nakalagay, di ba? Yun ang maganda sa Tagalog. Kaya nagustuhan ko yung literaturang Filipino. Taga-UP dyan, shout out. Wash out. Tapos yung mga sumasali dyan sa literaturang Tagalog, pagka literaturang Filipino, pag tumatagal yan, ano yan, sasali yan sa grupo ng Sinagtala. Tapos pag sumali din sa Sinagtala, pupunta na yan ng Tarlac. Wag matakot! Yan. May sigaw na ng gano'n yan. Hindi, pero gano'n, ewan ko ba't gano'n talaga eh. Nangyayari talaga yan eh. Minsan kasi syempre pag bata ka pa, yung mga ganong edad, yung bugso ng damdamin mo mainit masyado. Oo, tama yun. Oo, mainit. Pagka nataniman sa utak mo, syempre, una, sasali ka sa mga org, di ba? Yung mga org sa university. Tapos ang nasalihan mong org, yung mga makabayan, dali ka doon. Mga makabayan org. Wala, okay lang yun. Kagaya yun, yung mga mahilig sa tula, sa writing, sa poets. Tula, poets, paras lang yun eh. Kaya basta yung mga mahilig doon, yan yung madalas kasi malalalim kasi mag-isip yung mga ganon susulat. Oo. Malalalim sila mag-isip eh. Kaya sila yung ano eh, target. Oo. Kaya pagka na ano yan, nabulungan, o kaya tapos pagka sumasagot na yan ng ng oo nga no, pag gumagano na, oo nga no, delikado na yun. Pwede ka na i-recruit. Oo, kasi nag-oo nga ka na eh. Kumbaga, napapaisip ko na tama yung sinasabi ng speaker. Oo, after na yun. Doon na yun, mag-aalam na yung puso mo. Oo, yun na, doon na yun. Simula na. Tapos malalasing ka na sa ganun. Nakakalasing yun eh. Ang tinitira sa'yo eh. Gagawin ka munang makabayan. Yun ang first step doon, maging makabayan. Kasi kung hindi ka makabayan, wala ka nang pakialam eh. Diba? Nationalism, di ba tama? Oo, nationalism, makabayan. Nanunong pa pag nakanta ng Lubang Hinirang. Lubang Hinirang. Eh, sa ala lang tayo nanunong pa, di ba? Tama. Hindi sa bayan. Ang bayan naman kasi ginawa yan para tertan. Oo. Panginoon naman pa. Tama.
lumikha sa sa'yo. tao. May mga may mga post na Muslim sila pero sa buhay nila may halo yung nationalism. Ang pangit. Hindi naman maiwasan yun. Nangyayari yun sa dami ng akida. Kaya syempre, ang mga tao, hindi naman lahat nag-aaral. Importante talaga kasi yung pag nag-aaral. Oo. Ayun, babalik ulit tayo dun na sinasabi ko. Yung pag-aaral kasi, pag tumaning sa puso mo yun, tsaka sa isip mo, yun na yung gugustuhin mo. Yun na yung papaniwalaan mo. Yun na yung... Kaya kasi pinag-aralan mo eh. So, sa lahat ng anggulo, ganun yan. Sa lahat ng aspeto, ganun yan. Nare-recruit nga nila ng mga taong labas. Dinadaan mo nila sa ganun. Dinadaan nila sa ganun, sa pag-ibig mo. Ano ka? Kumbaga, hindi na nila nakita yung kabilang Oo, side. wala nang ibang side. Sa Islam naman, ang kagandahan, ibang usapan yun pagdating sa Islam. Kasi both sides pinapakita niya. Di ba? Kung mga hindi nakakalam, nire-required na pag-aralan mo yung paniniwala mo kapag isa kang Muslim. Yun ang kaibahan sa Islam. Pag-aaral sa Islam, saka sa pag-aaral dito sa ng kaalaman sa mundo. Oo. Pang-mundong kaalaman. Kasi dito, pag sinabi na pag may professor kang magaling, pwede ka lang bumili, galing yung professor. O, paniwala Pag mo. binubola ka pala, mali pala yung theory, inimbento niya lang pala yung theory. Hindi porket na sinabi lang ng kung sinong Ocho Pilato. higher Higher ranking people. higher ranking people ay maniniwala na. Pwedeng tama, pwedeng mali kasi yung sinasabi nila eh. Eh wala ka research eh. Oo. Wala pang halaga ng research. Sa buhay ng tao. Kailangan mo magsaliksik. Ikaw lang din kasi gagawa nun. Hindi mo pwedeng iaasa sa isang tao yun. Kaya maraming mga nagmumuslim na bumabalik ulit sa dating buhay kasi Kulang sa natuwa lang sila nung una nila narinig pero hindi na napag-aralan eh. Napakahalaga ng pag-aaral. Hindi siya... Sa tuloy-tuloy kahit saan bahagi ng Yun lang yung kagandahan sa sa Islam kasi hindi ka in-encourage na paniwalaan kung halimbawa famous na Islamic preacher, no, hindi porket famous siya na Islamic preacher maniniwala ka na kagad-agad dun sa sinasabi niya, lalo kung first time mo narinig yung sinabi niya, hindi mo pa siya naririnig Parang sa iba o bago sa'yo. Alam mo, obligado sa'yo na pag-aralan yun kung tama ba yung narinig mo o hindi. Kahit sabing yung nagsabi na yun ay kilala mo na talagang nagtuturo ng faith na pero first time mo siya narinig, kailangan mong i-validate yun kung tama ba yung sinabi niya, kasi walang tao pa din kasi yun eh, pwedeng magkamali yun eh. Tapos kasi obligasyon mo na bilang isang Muslim, obligasyon mo na pag-aralan yung yung pananampalataya mo, ikaw mismo yun. Kaya maraming mga tao ayaw makikipag-usap sa Muslim, sa mga Muslim. Ayaw makikipag-usap kasi nadadali yung mga napuput into test yung mga paniniwala. Ganun talaga. Oo. Pero sabi nga ng isang tao, ang relihiyon daw ang pinakawalang kwentang Madaming nagsasabi niyan. Pinag-uusapan, pero kung hindi ka mamamatay. Pero dahil nga lahat tayo mamamatay, siguro mas magandang yung pangarap natin, hindi lang pang mundo. Kasi kasama na yun eh. Dapat may pangarap din tayo pag pumikit na tayo ng pangmatagalan. Tandaan mo yung buhay mo dito sa mundo, may katapusan yan. Yung 0 to 4 years mo, wala ka pang alam talaga nun. Di ba? Maasa ka lang sa sinusubo ng mga magulang mo sa'yo. Yung ini-inputs nila sa pagkatao mo. Mga mga paniniwala. Doon ka lang umaasa. Kaya nga. Kaya kung pupuntahan mo yung paniniwala nila, tapos ganun yung naging sistema sa 5 years mo dito sa mundo, saka ka lang nagkaroon ng kaisipan, kamalayan, di ba? Tapos after nun, sabihin natin tumanda ka, hindi mo na kayang lumakad, matanda, sabihin natin 80, umabot ka 80 years old, matanda ka na, di ka na malakad, kasakit ka, namatay ka,
ganun lang yun. Tapos wala nang kasunod yun. Anong silbi ng naging buhay mo, ano? Walang kakwenta-kwenta. So, masyadong ano yung ganung kaisipan. Masyadong questionable. Hindi kagaya dun sa paniniwala na yung belief na merong afterlife. May pag-asa yun eh. 50-50 ba? Oo, malabo yun. Saka kung wala bro, kung walang afterlife, walang justice. Wala talagang justice. Kasi paano yung mga yung mga korap korap, pa lang na tao eh. yung korap na ano sila, pumatay sila ng tao ng Kunyari rape, si ano, pero mayaman sila. Na bibigyan nila ng nabubulsaan nila yung mga judge. Oo, siguro makukulong sila ng ilang panahon pero Hindi na kayo sinasabi hindi ko. naman yung judge kasi nababayaran nila eh. Buhay ng tao, walang kwenta. Pagka ganun yung pananaw mo. Wala talaga. Na walang afterlife, walang kwenta kasi baliwala lahat eh. Pero yun na lang successful ka, hindi ka nakaranas ng hirap. Successful sa mundo. Pag sinabi mo kasing successful dito sa mundo, ano eh, may pera ka, hindi ka Mayaman. nagugutom. In short term, mayaman. So, yun ang definition ng successful eh, dito sa mundo eh. Which is, sa Islam, hindi naman ganyan ang definition ng successful eh. Pero doon tayo sa definition ng mundo, na mayaman ka. Pero, kahit sabihin mo ng, sino ba pinakamayamang tao? yung Bill ano mo Gates, bro, kasi yaman si mo ano, na si Steve Jobs ba yan? Steve Jobs, so. Oo, yun. Yung nasa deathbed na siya. Yun. Kung babasahin nila yung kwento nun, parang naalaman niya nung bandang huli, wala palang kwenta lahat ng pinagagawa niya. Kahit na sobrang dami niyang pera eh. Nagbabago lang ang pananaw ng tao pag malapit ng mamatay. Kaya nga. Unang-una, ang tao hindi yan marunong makontento. Kasi kung ang tao marunong makontento, di sana wala nang korap kasi may pera na sila eh. Di ba? So, likas sa talaga sa tao na hindi siya marunong makontento. Lagi siyang may hinahanap. Tapos sasabihin mo, ang katwiran mo, after ng buhay mo, yun na yun. Eh di sana walang pakiramdam na hindi ka nakokontento. Nonsense. Kasi ibig sabihin, kaya hindi ka nakakontento, may hinahanap ka pa. May karugtong pa yun. Niligay sa atin yun eh, yung excitement na nakatangian, yung lagi tayo na-excite. Para ipaalala sa atin na meron talagang lumikha. Na merong naghihintay na hinaharap. Yun eh. Tapos kasama nun yung takot. Yung pa isa eh, pag-usapang takot, sino bang tao ang hindi natatakot? Di ba? Kahit yung pinakamatapang, di ba? Pinakamatapang may takot yun, may pangamba yun. Nilagay din talaga yun para maintindihan mo na merong lumikha sa'yo at saka merong pang susunod ng mundo. Hindi natatapos dito. Kaya, pagdating sa argumento, sa usaping argumento ng kung may kasunod ba na buhay o wala, sa mga logical aspect, babagsak yung hindi papasa yung katwiran na yung pananaw na walang kasunod yung buhay. Kaya ang key talaga pagdating sa ganyan, sa lahat ng bagay mag-aral, hindi lang basta sa lahat ng bagay yun talaga yung susi. Yun yung talaga. mag-aral ka, mag-aralan ng mabuti. Pag di ka na kasi nag-aral, wala na. Mahirap kasi maniwala lang sa sabi-sabi. Iaasa mo yung paniniwala mo sa sabi-sabi. Aba, mahirap yun. Mahirap. Hindi Sinasayang mo yung pinag-aralan mo sa, alam mo yun, umabot ka ng, sa stage ng halimbawa, umabot ka ng kolehiyo, tapos ang paniniwala mo sa mga bagay, base-base pa rin sa mga sabi-sabi. ng tao. Mahirap yun. Kaya may isip eh. May kanya-kanya tayong isip eh. Para gamitin. Tapos di mo gagamitin ng tama. May nagsasabi nga na makakasamahan ko dati sa bakit pa ako umalis ng Christianity? Christianity. Hindi ako umalis kasi may mga kagalit ako sa mga Christian, di ganun. Kumbaga pamilya nga ito ringan namin. Pero may kasi may kailangan nga tanggapin na isang bagay kahit against sa sarili mo yun. Kung yun yung totoo, bakit, di ba? Ba't di natin tanggapin? Doon ko napatunayan na mali yung mga nakikita natin sa TV. Mga kung ano-anong binabalita sa mga
extreme media. Mga extreme, Ako mga rin ganun. dati. Pag pinag-aralan mo sa... Pero pag pinag-aralan mo na ng actual, nung nagpunta nga ako sa masjid, yun yung Nakakatakot. pinakampayapang lugar na napunta ko. Pero sa isip mo nakakatakot. Sa isip mo, sobrang nakakatakot. Na-program kasi, program ng Program pa rin. ng environment eh. Yan yung mga kwentuhan na ano eh, random lang. Isip lang kasi traffic. Ganito talaga kami pag Magkakasama. magkasama na biyahe. Kaya hindi kami nakakaano talaga nakakatulog pag nasa biyahe. Minsan lang talaga pag pagod na pagod. Dami kami pinag-uusapan kahit isang linggo kaming nabiyahe. Hindi kami mabubusan ng topic. Alam nyo, hindi naman lahat na kalokohan yung madalas lang talaga kalokohan. Madalas lang, pero kasama sa buhay yun. Oo, kasama yan eh. Hmm. Pero may mga matitino din naman kami pinag-uusapan. Kahit pa paano. Kahit pa paano. Kaya lang kasi hindi mo Kasi yung nakikita sa screen, puro kalokohan na lang. Puro kalokohan yung nakikita sa screen eh. Pero, siyempre, sa likod doon, may pinag-uusapan din naman kayo na ng mga... Pwede kayo magpa-advise sa amin. Usapang politika. Ang galing namin dyan. Talagang yung pa pinili mo ah. Usapang ano? Ano daw, love life daw, ito daw. Ay, ito, master. Si Pagdating bro, sa si love bro ang sa love life. Kami, ano lang kami eh. si Cap Josh. Oo. Pagdating sa mga love life, Love life. ipaubaya natin sa mga pogi yan. Oo. Wala tayong karapatan ng pag-usap, maging speaker dyan. Tayo, ano lang tayo eh. Meron tayo, SM. Tabi lang tayo, tabi. SM lang tayo. Taga yo-yo lang tayo, yo-yo. Pagdating sa mga ganyan, chicks. Bahala si ano dyan, Cap. Yusuf. Tagilid nga lang din ako. Balagbag ka pa man. Balagbag yan, man. Lagi.